Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo yung 10 plants na pwedeng i-propagate siya gamit lang yung itong dalawang to. Dalawang potting mix lang. Potting mix. Ayan. Rice hull. Yan, purong rice hull. Tapos, coco peat. Yan, basa pa yung coco peat ko, naulanan. Pwede nyo tong gawin sa 10 plants na to. Ito lang yung ginagamit ko sa kanila. Tried and tested ko na to sa kanila. Na ginagamit ko pagka nagpo-propagate ako. 50-50. 50% rice hull, 50% na coco peat. Mabilis silang nagkakaroon ng mga bagong ugat. Pero syempre, wag nyo ilalagay sa kulob na pwesto. Kasi doon talaga naglulusaw yung mga halaman natin. Kahit pa rooted na yan, kahit bagong propagation, doon talaga sila naglulusaw pagka walang aeration doon sa pwesto niya or walang hangin na nare-receive. Wala, ang dami pala nito. Parang ano na sa ano ko, luluwa na siya masyado. Yan, haluin natin. Mamaya i-reveal ko sa inyo yung mga plants na pwede sa rice hull and coco peat lang. Walang kung ano-anong ilalagay. Itong dalawa lang. Danas ko to kasi lagi ko tong ginagawa. Pagka maselan yung plants, tapos ubos na yung sphagnums ko, ito yung ginagamit ko. Ang nagturo sa akin ito yung seller na binibilhan ko sa anong tawag dito? Silang, yun. Ayun yun. Ano yun? Lumpia. Lumpia o maruya? Yan. Yan, haluin nyo lang ng husto. Pwede rin yung basa siya ha. Pwede rin siyang basa. Pwede rin hindi. Pero mas maigi yung coco peat medyo basa. Tapos yung rice hull hindi masyadong basa. Ganun. Pwede siya. Kung gusto nyo ng basa parehas, kung okay lang din naman basa parehas. Pero, syempre, i-sure ball nyo na yung pwesto niya ay mahangin. Para, yung propagation naman kasi natin, gusto nila yung hindi mauubusan ng moist. Kasi pag naubusan ng moist, walang ugat na lalabas. Hindi sila magkakaroon ng mga bagong ugat. Yan. Yan, halo ko na ng gusto. Yan, kita ba? Yan. Unang-una sa 10 plants na yon ay etong mga hoya. Ito si Pubicalix Red Blood. Yan. Gupitin natin. Hindi na ako gagamit ng kung ano-anong mga pampaampat. Kasi tried and tested ko naman na to dito kay Red Blood. Putol tayo ng kahit ano lang. Kahit ganito lang 4 na piraso. Kasi matured na tong isa. Itong dalawa, matured na. Yan. Pili lang kayo ng matured na leaves sa hoya. Kasi pagka masyadong hindi pa matured, nalulusaw pa yung mga yun. Sayang. Sayang ng putol nyo kung hindi rin magsusurvive. Ito yung gagamitin ko. Yan. Putol lang. Kahit wag yung siksikin masyado Tusok lang. Ayan may dugo-dugo pa siya Dugo. Dugo yan. Yan, tusok lang ganun. Tapos pag gantong basa, wag nyong masyadong diligan ng kinabukasan. Diligan mo to after 3 days. Yan. Kahit di masyadong isiksik. Yung tipong lang na hindi siya bubuwal. Para hindi, kunyari, mahila siya, madaanan siya. Hindi rin siya matatanggal sa potting mix. Ganyan lang siya Magta-thrive na yan. Tapos ang maganda kasi dito sa rice hull tsaka coco peat pag pinagsama. Pag titingnan mo siya, mas mabilis siyang makita kung may ugat na dyan. Ganyan para ka nagputo-puto lang Ayan kita mo siya kaagad. Pabaliktarin mo lang siya. Makikita mo na kung may ugat siya. Unlike sa mga may tabi na natin to. Unlike doon sa may pames, pag ginanon mo, lagas lahat yun, malalaglag agad. Kasi well-drained potting mix pag may pag may pames, talagang maglalagas talaga kagad. Pag ginanon mo, di ba? Unlike dito, pag ginanon mo, hindi siya masyadong naglalayuan. Lalo na pagka diniin mo siya ng very, very light. Ganyan. Yan. Tusukan ko yan. Tapos, kuha pa ako isang hoya. Ito, ang ganda rin ito ni Pubicalix na to. Ang ganda ng bulaklak nito. Hindi ko lang na-videohan kasi
Nalimutan ko. Gabi ko kasi siya nakita. Nawala na sa isip ko. Kinabukasan, mga ilang araw na nakita ko siya. Ay, wala na. Ubus na. Nawala na yung bulaklak niya. Yan. Ay, ba't parang naputol ko yung dulo? Oh. Sayang. Ito naman si SP020. Ito, ang ganda rin ng bulaklak nito. Nabili ko 2 dahon lang to dati. Tapos, ito na siya. Tapos, yung dahon niya, hindi siya nagkaroon ng mga mga ugat. Ay, mga ugat. Mga buto. Yan. Ganyan siya kahaba, oh. Tutusok ko lang dito. Ay, ano ba yun? May bubuyog. Yan. Dindiin ko konti. Kasi medyo manipis yung yung stem niya. Baka matanggal. Yung stem kasi niya, magkakaroon niya ng mga bagong ugat. Kahit dahon lang, magkakaroon niya ng bagong ugat. Ganyan siya, oh. Pero parang bet ko siyang magbawas ng dahon. Puputulan ko siya ng 1 dahon. Yan, oh. Iwa 1 leaf ko lang siya. Parang mas bet ko yun sa kanya. Yan. Tapos, parang mas mabilis to. Yan. Mas mabilis yan pag ganyan. Magkakaroon ng bagong yan. Bagong ugat. Tapos ito, separate na lang natin. Ito ko lang siya ilalagay. Kasi matured naman na. Yan. Sa Hoya kasi hindi ka pwedeng pumili ng hindi matured. Hindi yung iba nagtatribe, pero kadalasan sa akin yung danas ko hindi nagtatribe pag hindi matured yung dahon. Siya naglalanta. Lalo na pag naubusan mo ng ng tubig, nakalimutan mong diligan. Naglalanta. Ayan. Ganyan muna siya. Hindi ko muna ito didiligan, kaya pupunas-punasan ko muna. Kasi hindi ko pa yan didiligan, gawa ng basang-basa yung pating mixture. Ay, tabi ko na to. Saan ko ito ilalagay? Yan. Diyan muna na yung sa ilalim. Grabe yung pag-iyak niya, oh. Yan, oh. Talagang iyakin pala siya. C020. Tapos, next natin sino next natin dito? Ito, si Florida Ghost. Ito. Putulin na natin to. Habang wala pa yung lumalabas to. Palabas na rin kasi to. Ayan, oh, yung nilagay ko sa kanya, purong kokopit lang. Pero yung ilalim niyan, hindi purong kokopit. Putulin natin. Asa na ang puputulin? Nodes lang, nodes. Ayan, oh. Kita nyo ba? Samahan natin ng ilang dahon ba kailangan ko. Kasi, ay, ito, oh. Activated na yung 1 dahon niya. Activated na yung 1 dahon niya. Ay, 1 dahon. 1 roots. Ito, activated na siya. Natusok kasi siya dito sa ilalim. Yan. Kahit kokopit lang lagay nyo sa ibabaw, kering-kering na yun ang halaman natin. Oh. Lalo na to si Florida Ghost. Natira sa kanya 2. Yan. Ito yung natin. Propagate natin. 2 pa yung nodes niya. Oh. Ay! Ano yun? Nasira ako yung unfurling. Ay! Ayun, natanggal ko yung takip niya. Pero yung buhay pa yung hindi siya naputol. Buti na lang. Tuloy natin sa gitna. Yun. Yarn. Wala na ako ilalagay na dyan. Wala na ako ilalagay na pampaampat. Tapos ito, gagamitin ko sa kanya. Florida Beauty yung pinaglagyan ko dito sa isa na to. Yan. Pagsamahin ko na siya dyan. Yan, pagsamahin ko na silang 2 dyan. Magkapatid. Yan, para kita mo rin yung kita mo yung ugat dyan, oh. Ganda rin niya dyan.
Gusto ko to kasi yung variegation nito, may ano, sports bar. Ayun, hindi lang kita pala. May sports bar yan eh. Ayan oh. Parang nag-aano siya. Ito. Ay, hindi kita sa camera talaga. Yan oh, parang nag-sports bar yan siya. May chunky variegation. Kahit wala na yung, ano, nag-fade na yung pinaka-ghost niyang dahon. Next natin pangatlo natin ay ito. Pangalan nito? Painted Lady. Dalawa yung Painted Lady ko dito na for propa. Kasi pumapangit na siya, oh. Ayan, oh. Parang di na niya malaman kung saan siya pupunta. Putulin ko na siya. Para budget meal lang. Mag-iwan tayo ng 2 dahon sa mother plant. Ito, ganun din pala yung hindi ko pala ito nalipat ng ano, oh. Tingnan mo, ganun din yung ginamit ko dito, oh. Sa mother plant niya. Pero super rooted na talaga siya. Lilipat ko na to ng aroids mix. Kasi root bound na siya ng bonggang-bongga. Tapos ito, putulin ba kita, be? Parang ayaw kitang putulin, ah. Yun, oh, parang ayaw kong putulin. Wag na nga to. Kasi baby pa siya, parang konti pa lang yung ano niya. Carry pa naman niya kahit na pinutulan ko na rin kasi yun eh. Parang hindi pa siya maganda putulan. Dito ko na lang ilalagay. Yan. Make sure na iikot-ikot niyo yung ano, yung mga aerial roots niya. Kasi dyan yan siya gaganda. Learn, oh. Yan. Huwag nyo masyadong ilubog yung ano, ha. Ito, yung mga stem, kasi dyan yan magkakaroon ng bagong suhi or shoots. Pag nilubog mo yan, katulad ng Florida Beauty ko nung nakaraan, lubog na lubog siya. Ang tagal niya magkaroon ng bagong shoots kasi hindi niya mahanap yung ano niya. Kung saan siya. Kung saan siya lalabas. Natatakpan ng mga potting mix. Yan. Pag ganyang nadiinan nyo na yan, pwedeng, may pantusok ako dito kasi hindi ko makita kung saan. Carry na yan. Daliri lang. Yan, ganyan. Huwag nyo masyado ilulubog yung stem. Basta yung hindi lang siya matutumba. Medyo angat-angat yung kaunti. Maging sturdy lang siya. Pag naging sturdy na siya, ay nako. Mabubuhay na yan dyan. Tubig, wait lang. Pang number 5 nating plants ay ito. Yung mga fitunya natin na yan. Pwede yan kahit na purong kokopit lang, kahit walang lumsoil, rice hull. Pero ito lalagyan ko ng rice hull. Yan oh, grabe yung ugat niya oh. Ito si Frankie, favorite ko to eh. Ang dami niyang ugat oh. Separate ko na lang siya. Purong kokopit lang kasi gustong-gusto nila yung tubig. Kahit everyday mo tong diligang Frankie na to, caring niya, okay na okay lang sa kanya. Yan, separate natin. Ito natin siya sa liit. Yan. Kahit purong kokopit, caring sa kanya. Okay na okay din sa kanya kahit may rice hull. Yan oh. Kahit hindi niyo masyadong i-ano yan oh. 'Di ba? Ang ganda na niya oh. Sino ka diyan? Baba na natin 'to. Next natin dito. Si Frankie. May buong ano oh. Yan. Basta yung ugat niya oh. Grabe ang ugat oh. Kasi pagka nauhaw nyo tong ano na to, fitunya na to, ano siya, nagwi-wilt siya ng bonggang-bongga. Meron akong video nito eh, na kung paano siya i-propagate. Ng one leaf propagation lang, magta-thrive siya. Yun nga lang, matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon pagka one leaf propagation. Unlike sa stem propagation, pagka pinutol mo yung stem tapos tinusok mo sa sphagnum or kaya sa ganito, mabubuhay siya ng bonggang-bongga, magkakaroon siya ng mga bagong dahon, bagong ugat, bagong stem, ganun. Ay, ang ganda niya. Ang ganda niya sa maliliit na paso, ano.
Cutie-cutie lang talaga. Pag gusto niyo yung mga, ano, mga uhawin na halaman, dito kayo kay ano, kay Pitunya. Ayan oh. Ang ganda, 'di ba? Huwag niyo nang pansinin yung kuko ko kasi alam mo na nagkakalkal tayo. Ayan oh. Sabayan niyo ako sa pagre-repat kung nagre-repat kayo. Mag-repat tayo, mag-propagate tayo. Alam niyo na yung pampaalis ng stress, propagation is real. Tsaka yung pangalis ng inip sa buhay. Inip! Kahit busy naman ako, gusto ko talaga nagpo-propagate tsaka nagre-repat kasi parang nawawala yung stress ko. Lalo na pag may mga bagong dahon na yung inano ko. O, di ba ang ganda niya, be? Ganda niya, be. O, cutie na, oh. Dalawa na sila. Yung pagka-pink niya talaga, oh. Oh, cute na cute talaga ako, oh. Di ba ang ganda? One stem lang siya pero super ano, compact ng dahon niya. Ang ganda ng pagka-pink. My goodness. Bababa na natin 'to. Next natin na halaman na pwede dito sa coco peat lang tsaka rice hull. Ano pa ba yung next natin? Ay, si Epipremnum ito. Ito si Epipremnum. Kahit anong uri ng Epipremnum, mapa-albo pa yan, aurea pa yan. Ganda nito, oh. Aurea yan. Tatluhan tayo. Ay, dalawahan. Ganda, oh. 'Di ba? Ganda ng var. Simple lang yan, pero gandang-ganda. Dito natin siya ilagay. Yan. Tapos, tusok lang. Bilis magkaroon ng bagong ugat nito. 1 week lang siguro o 3 days, parang nagkakaroon na siya ng bagong ugat. Si Epipremnum. Ito medyo kinakompact ko to kasi gusto niya yung medyo kinakompact siya. Pero wag masyadong malalim yung tusok nyo. Kailangan ano lang, medyo mababaw. Yung ugat-ugat lang mismo yung tusok nyo sa potting mix. Yan, medyo compact yung pagkalagay ko niyan. Para hindi siya, para sturdy siya. Oh. Diba? Cutie-cutie na yan. Oh. Parang ano na siya. Oh. Bagong halaman na ulit. Lagay natin yan dyan. Next natin ay si yung lahat ng syngonium. Kahit anong syngonium pa yan. Kahit confetti pa yan, mamahalin pa yan, kahit hindi. Pwede yan dito. Ito si, ano naman to? Chocolate. Syngonium chocolate. Yan kasi nag-chocolate yan siya. O, di ba? Yung gitna niya. Meron pa akong chunky. Lalo na pagbago yung ano niya, yung dahon niya. Nagcha-chunky. Ayan, o, katulad nito. O. Ayan, o, di ba? Ang ganda. Ganda ng variegation niya. Kahit ano lang yan siya. Yan lang gamitin mo. Ito lang yung medyo ano critical dito eh. Kasi yung syngonium medyo compact yung pagka ano niya. Hahanapan mo talaga ng magandang ano stem na pagpuputulan. Diba? Tanggalin natin. Ito yung baby. Ang ganda ng kulay nitong baby. Parang gusto ko siyang putulin. Ay, re-repat ko na lang siguro. Sa mas malaki. Ayun o, liit na kasi niya. Super rooted na niyan. I-re-repat ko yan mamaya. O, ito na lang o. Diba? Cutie. Saan ko ito ililipat? Ito, maliit. Dito na lang siguro. Ito to. Sakto to. Yan. Ganyan lang. Tapos yung mga ugat niya. Ito mabilis din to. Parang 1 week lang din to. Or less than a week, nagkakaroon na siya ng mga bagong ugat. Yan, mabilis lang din yan. Pero syempre, depende sa syngonium. Yung syngonium kasing ibang medyo mapinkish na yung mga robusta. Yun yung medyo mabagal magkaroon ng mga bagong dahon tsaka ugat. Pero pag mga gantong medyo marami yung green, konti lang yung bar, mabilis tong magkaroon ng bagong ugat. O, diba? Sino ka dyan? O, ganda o. Sturdy na siya dyan. Next natin yung mga ito, Adansonii Eye. Kasi hindi na ako nagagandahan dito sa Adansonii Eye ko na to. Ano ko na rin to, tried and tested ko na rin to kay Adansonii Eye. Kahit anong potting mix ang pwede sa kanya. Kahit ano lang, kahit garden soil lang, caring niya.
Hindi na ako nagagandahan sa kanya kasi parang sumabog siya dyan. Tapos parang, ayan o, nag-shoot siya dito. Yung butas niya, nagkaroon ng bagong dahon. Huwag ka masisira. Huwag ka masisira, be. Pumasok yung dahon ba naman o, ayan o. Kita nyo, ayan o. Pumasok yung dahon. Siguro yung palabas pa lang to, pa-unfurl pa lang, sumot dito sa butas ng isa na to. Yan, hindi siya nasira. Ayan. Sumabog kasi siya, kaya pumangit. Ang maganda naman dito, pag pinopropagate mo to, pag pinutulan mo, magkakaroon ng mga bagong, another nodes. Mas gaganda siya. Maliliit siya, oh. Parang nag-agawan sila dyan ng nutrients. Dagdagan ko kaya to ng potting mix. Nag-agawan sila ng nutrients dyan. Maliliit yung dahon na lumalabas, eh. Yan. Yan. Dumsoy lang ginamit ko dito, eh. Sa mother plant na to. Pero kahit sa propagation, pwede kang gumamit ng ganito lang. Mabubuhay yan sila. Ang laki nito. Maliit lang. Yan. Ay, parang masyado maliit naman. Ito na lang. Yan. Tusok. Yan, tusok konti. Mga monstera natin, kahit hindi masyadong ilubog, mas mabilis silang nagkakaroon ng mga bagong dahon tsaka ugat. Yan. Parang nag-lush siya dyan, no? Parang dumami siya, no? Diba? Carry na. Ang ganda na. Gumanda siya dyan ng bongga. Kaysa doon nakikipag-agawan siya doon. Next natin ay yung mga manjula. Ito, may manjula pa ako dito. O kahit anong putos naman pala. Carry lang. Ito, kasi yun mo naman tong manjula na to, ti. Nalagay yung dahon sa gitna. Pero dito, compact na compact. Ang gagawin ko dito, tatatluhin ko to. Kasi, mabagal magkaroon ng mga bagong dahon na manjula, no? Kaya mahal pa yung manjula ngayon. Kasi, kahit noon pa naman, ang mahal talaga nito. Pero, hindi masyadong bumababa ng bonggang-bongga yung manjula. Unlike sa mga ibang photos. Kasi, ang ganda ng variegation niya, yung parang, hindi mo mapipredict yung ganda ng variegation na lalabas sa bagong dahon, di ba? Unpredictable siya. Ayan o, nagma-marbling, tapos nagcha-chunky. Mabagal siya magkaroon ng mga bagong dahon kasi kaunti lang yung green pigments niya. Pero, super ganda naman talaga ng manjula, oh. Appreciate mo talaga ng bonggang-bongga. Tanggalin na natin tong mga nodes na to. Ay, wag na lang siguro. Kasi, minsan, yung mga putos natin, nagkakaroon dyan ng mga bagong nodes dyan sa pinagputulan. So, tayo natin kung may lalabas dyan. Hindi ko na puputulin. Tapos, dito ko ilalagay yung mga manjula natin. Marami akong mga gantong paso kasi yung mga pinaglagyan ko ng binenta ko na kasi yung mga mga succulents ko kasi may bago na akong addiction. Puro na kasi ako hoya ngayon. Hoya ako ng hoya ngayon. Parang lagi ko naiisip yung hoya. Minsan napapanaginipan ko na yung hoya, ganun. Sa sobrang addict ko sa hoya. Hoya tsaka mga sindapsus, doon ako napapraning ngayon. Parang lagi kong gusto ko silang i-browse, ganun. Kaya lagi lumalabas sa newsfeed ko sa Facebook. Hoya ng hoya, tsaka sindapsus. Ayan, ang cutie. Ganda pa rin ang manjula, no? Lalo na sa white pot. Ang cute na. Next natin. Dito ka muna, be. Ano pa ang next natin? Ang pang natin, pang 10. Meron pa ba? Yun. Meron pa akong pang 9. Ito, silver sword. Binudulan ko na rin ito nung nakaraan. Kaso pumapangit siya. Tumatagilid yung dahon niya, kaya puputulin ko siya. Ipopropagate ko siya. Parang pangit yung ugat na lumabas dito. Ito na lang puputulin ko. Yan. Tapos, tatakpan ko yung ugat niya dito para mag-activate. Para mas lumaki yung dahon na lumabas. Ang bagal nito magkaroon ng bagong dahon tsaka ng ugat. Maliit yung nito, yung nodes, ayan o. Ay, yung nodes, yung aerial roots. Super liit, para siyang Peru. Monstera Peru. Kaya ilalagay natin siya sa maliit lang na pot. Para hindi siya ma-overwater, hindi rin siya ma-underwater. Saktong-sakto lang dapat.
para mag-activate yung super liit niyang aerial roots. Yan. Kaya yan nagkakaganyan kasi yung araw hinahanap niya, yung lights hinahanap niya. Tumagilid siya ng ganun, kaya sabi ko i-propagate ko na lang. Di ba? Ang ganda nito. Ang ganda niyang ano na yan, sobrang kinis. Tapos silver na silver talaga siya. Mahilig ako sa mga silver. Cutie, di ba? Yun nga lang, matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon tsaka mga bagong ugat. Ito yung pang number 10 natin na plants. Ito. Ayan, si Majesty, Philodendron Majesty. Yan, danas ko sa kanya yung na-over ko sila sa propagate. Pero, buti na lang nakapagpabuhay na ako. Nasobrahan ko to sa propagation eh. Ngayon, ipopropagate ko siya pero hindi ko na siya sasobrahan. Kasi natutumba na siya, hindi niya na kinakaya. Kailangan ko na siyang putulin. Putulin natin siya. Saan ba yung ano? Ito. Gandang-ganda ako sa dahon ito eh. Ay! Uy, huwag ka mamamatay doon. Ay! Ano ata yung isang dahon. Nadali ko yung isang dahon. Pangit yung pagkagupit ko. My goodness. Pangit yung pagkagupit ko. Yan o. Naano ko yung isang dahon. Hayaan mo na nga. Natumba na kasi to kaya nasira isang dahon. Kaysa matumba na matumba, propagate ko na lang. Kasi sayang. Ang ganda pa naman ito. Super kintab ng dahon niya. No? Oh, ganda oh. Parang chocolate lang siya, bi. Ang cutie. Ano yung parang puti ito? Dumi. Tingnan mo naman, ang ganda. Ang cutie, ano to? Ano ng bayabas? Ang ganda. Propagate natin siya. Ito yung naputol. Tanggalin natin. Dito ko siya ilalagay sa medyo sturdy na ano, medyo malaki-laki. Kasi yung baka matumba siya. Malaki-laki konti lang. Huwag masyadong malaki yung pasok. Baka hindi mag-thrive. Ganyan lang siya. Oh. Sa ibabaw, hindi ko masyadong nilulubog. Basta yung hindi lang siya matutumba. Tapos itong ano na to, ito. Ganyan yun. Para mag-activate. Yan. Ganda nitong Majesty natin, parang chocolate eh. Yung stem niya parang nagbo-burgundy. Tapos yung bagong dahon niya parang nag-chocolate yung kulay. Tapos yung old leaf niya nagbo-burgundy na may pagka-green. Ganda rin ano. O, di ba? Sino ka diyan? Ang ganda. Basta pagka ganito, wag nyo munang i-direction pagka mga bagong propagation, mga bagong cut nyo, wag nyo pa iinitan. Kahit morning sun, wag nyo muna. Tapos wag nyo munang didiligan up to 1 week. Pagbasa pa yung potting mix, up to 1 week wag nyo didiligan yung mga philodendron. Kasi pagka laging basa yung potting mix niya, yung pinagputulan nyo, yung sugat niya ay hindi siya natutuyo. Parang nabubulok siya, sayang lang ng propagation kasi hindi siya magta-try. So, wag mo nang didiligan pag ganitong basa yung potting mix na ginamit. Kung hindi naman basa yung potting mix na ginamit mo sa propagation mo, diligan mo siya after 3 days or 2 days. Pag alam mong tuyong-tuyo na talaga yung potting mix. Pero pag medyo talagang may pagka basa-basa pa konti yung potting mix na ginamit mo, wag mo munang didiligan. Pag alam mong tuyo na yung potting mix, tsaka mo lang siya diligan. Hindi naman sila agad na nasisira, hindi sila agad na nagdidilaw yung mga dahon nila pagka hindi mo dinidiligan. Natotolerate nila yung pagkauhaw pagka bago pa lang ng propagation kasi parang marami pa siyang stock na tawag dito, na tubig sa katawan niya bago siya maano. Nung mas maganda kasi pagka magpo-propagate ka, yung talagang totally nakahigop sila ng buong tubig magdamag bago mo sila putulin, bago mo sila i-propagate. Iyon yung preparation ko pagka nagpo-propagate ako. Kung gusto nyo mag-propagate ng 100% successful, meron akong video, ayan, click nyo yung video na yan. Makakatulong yan sa inyo pagka gusto nyo 100% na successful ang propagation nyo.